Hi guys, it's me Jo and welcome to my channel. Ang i-share ko sa inyo ngayon guys is paano mo malalampasan ang iyong takot, pagkabalisa at stress. Yes, kasi sa panahon ngayon, marami na talaga mga taong nagkakaroon ng madali tayong ma-stress na ngayon, and then yung pagiging anxious natin at yung takot, well, mayroon akong limang kumbaga mai share sa inyo. Syempre, of course, yung iba dito is mga nabasa ko sa book na aking binabasa um, about mental health, kasi syempre ako, um, nagkaroon ako ng anxiety at panic disorder. So mas ako, kumbaga mas um, interest interested ako about mental health, about well-being sa pagiging isang tao. Kasi hindi ako guys na naka-focus sa isang material na bagay dito sa mundo. Kasi aanhin ko man yan na yung mga material na bagay kung hindi balanse yung aking inner peace, yung aking well-being, kung hindi naman siya in order. So what's the use of that, 'di ba? So number one is unawain kung ano ang kung ano or na kung saan nanggagaling or nagmumula ang iyong pagkabalisa or ang iyong pagiging anxious. Siyempre kasi hindi naman yan lalabas ng kusa lang, ng walang dahilan, 'di ba? Of course may mga dahilan yan kung bakit ka nagkakaroon ng anxious. So ang short term ng emotion, anxiety, hindi ito kumbaga hindi ito malaking problema. Kumbaga hindi ito, kumbaga wow, it's like the end of the world. Of course, kung first time mo, parang end of the world na para sa'yo kasi wala kang kaalaman, wala kang knowledge, sapat na knowledge about what is mental health, what is anxiety, or what is panic disorder. And para sa'yo, it is, kumbaga, dead end na para sa'yo. Well, huwag matakot. Huwag matakot sa anxiety at huwag labanan ang anxiety or di kaya madaliin ang mga proseso, madaliin ang bawat mga nangyayari sa katawan mo, sa isipan mo. Mas lalo itong lalala sa iyo at mas lalo kang magiging kumbaga magiging alipin ka, magiging prisoner ka ng sarili mong anxious, ng sarili mong takot, ng sarili mong stress. So wag mong madaliin. Mas i-focus mo yung pinanggagalingan, yung kumbaga yung punot dulo, kasi hindi naman yan lalabas yung mga sintomas kung walang pinanggagalingan, kung walang puno at dulo, kung walang punot dulo, di ba? So um lumalabas itong anxiety if you are stress at work, sa bahay, yung overcrowded transportation, and many more. Hindi lang sa transportation, hindi lang sa work, hindi lang sa bahay, but you know, sa pagiging isang tao, I can say, sa pagiging isang tao in general. So, um, malino na kaya ka nagkakaroon ng anxiety attack kasi overwork ka. Kumbaga marami kang iniisip, maraming bumabagabag sa isipan mo, sa magiging future mo, sa magiging future ng mga anak mo. Kung iniisip mo na syempre yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo is nalugi, tapos isa ka sa mga empleyadong matatanggal. So yung mo, kumbaga yung iniisip mo, yung kahihinatnan ng buhay mo. Kumbaga mag-uumpisa ka muli, 'di ba? So kasi kinukuha mo masyado ang lahat ng responsibilidad. Kumbaga, okay, let's say, um,
na-bankrupt yung trabahong pinapasukan mo, tapos nagtatanggal sila ng mga empleyado at isa ka sa matatanggal. Of course, you have to accept that. I know, yes, masasabi mo, Joanne, madali lang sa'yo kasi hindi ikaw yung nasa sitwasyon ko. Well, yes, that's true, hindi ako yung nasa sitwasyon mo. But, what I'm thinking is, as long as I have how can you call it? I have an experience na kahit saan ka mag-apply, basta may experience ka sa trabaho, makakahanap ka ng trabaho, you know. Kasi ako, maraming trabaho na yung pinasukan ko, tagalinis ng bahay, nagtrabaho na ako sa mga retirement home, sa psychiatrist, and now I'm working with sa isang paaralan, tapos ako yung nagluluto. Hindi ako guys hindi ako nag-aral about culinary dito sa Belgium. Wala akong diploma. It's because kasi syempre marunong ako magluto. I know how to use the kitchen. So pag alam mo kung ano yung mga ginagawa mo, of course, matututo ka. Kung i-explain nila sa'yo kung ano yung mga gagawin mo, matututunan ka. Ako, hindi ako takot maano. Kahit ako may panic disorder, kahit ako may anxiety, I'm always trying my best. Hindi siya perfect, but I try my best. My 100% talaga yung binibigay ko. And how much more if I really love the job? It's just like 101. As in talaga, binibigay ko todo yung aking effort, yung aking support sa aking trabaho. Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo, why not, 'di ba? Tapos ako, hindi ko tinitingnan about yung salary. Yes, yung salary is plus point yun, guys. The most important is I'm enjoying it. Nakakalabas ako ng bahay namin. Nakakahalubilo ko yung iba-ibang tao. Nararanasan ko yung stress. Nararanasan ko yung anxious. Nararanasan ko yung panic attack. So, well, kasi syempre, dapat mo ring, kumbaga, isosyal mo yung sarili mo. Hindi mo itago yung sarili mo sa bahay kasi kasi may mental disorder ka na hanggang doon ka na lang. Hindi mo kayang lumabas na kasi syempre, kumbaga may kinakatakutan ka. So, gamitin mo yung kinakatakutan mo as an instrument. Hindi isang kumbaga dead of the line. Hindi yun. So, kailangan mo talagang bigyan yung sarili mo. At I know, ang hirap kasi nandun din ako nung time na yun. May time talaga na ayokong magtrabaho. May time talaga na takot talaga akong lumabas. Takot ako na magkaroon ako ng panic disorder sa labas. Kasi natatakot ako kung ano yung iisipin ng mga tao. Natatakot ako na ano yung magiging reaction nila. Tutulungan ba nila ako? Pakikinggan ba nila ako? So marami yung nasa isipan mo. Hindi mo yun maiiwasan kasi syempre tao ka, guys, na may iniisip ka. Iba-iba. Hindi mo nababasa kaya ka nagiging anxious kasi hindi mo alam kung ano yung kahihinatan. Yung mga kahihinatnan, kung ano yung magiging response ng mga tao sa'yo. I-judge ka ba nila? Tutulungan ka ba nila? So, hindi natin alam, right? Kasi, especially if you are a stranger, di ba? So, of course, kung stranger ka, syempre, hindi ka tutulungan. And of course, kung hindi ka marunong mag-Dutch, hindi ka marunong mag-Netherlands, at yung taong lalapitan mo is hindi marunong mag-English. So, ang hirap, di ba? Ang hirap ng ganong sitwasyon. And yes, yung yung resulta kasi ng pagkakaroon ng anxiety attack is inaako mo lahat yung responsibilidad. Hindi mo siya linilit go. Kasi pag inilit go mo siya, mark my word, you will becoming better. Kasi pag iniipon mo siya sa loob mo, madaling sabihin yung words na let go pero mahirap talaga siyang gawin. I know kasi nandun din ako nung time na yun. Mahirap kasi nga, you know what, guys, process sa healing process, mahirap siya, pero
pag inuunti-unti mo siya, pag mag-step by step ka, malaki yung impact niya. Malaki yung impact sa'yo about yung proseso mo. You know, kasi walang madalian na proseso dito sa mundo. Walang madalian. Kailangan mo talaga ng patient, kailangan mo ng pag-intindi, pag-unawa. You have to try. You have to try yourself, you know. Try yourself. Kung hindi man as in, kumbaga, you know, yung proseso mo is very small lang, at least you moving forward, you know. Hindi ka nagbabackward, kasi hindi maganda yon. Yung buhay kasi dapat forward, not backward, right? So kailangan mo talagang try mo yung sarili mo. I know madaling sabihin yan, Joan, pero mahirap gawin. I know, kasi nandun din ako, guys. I know, alam ko yung mga sufferness ninyo. But hindi talaga ako nawalan ng pag-asa. Kasi may nakadepende sa akin, guys. Nakadepende yung anak ko. Yung anak ko, baby pa yun. So, kailangan ko talagang ibalik yung sarili ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, this is not me. Kasi more on talaga yung Joan talaga na before ako nagkaroon ng panic disorder and then depression. Talaga ako, kumbaga, very fun, very, always positive, and always optimistic person, always like, I always try everything, no matter what, I always try everything. Hindi ako nagsasabi na, no, I don't want it. I always try everything, Kasi gusto kong makikita ko yung kung ano yung resulta, kung anong yung kahihinatnan. Hindi ako sasabihin na, oh, I don't want, I'm scared. Kasi, you know what, guys, pagdating ko dito, isang beses lang akong drinap ng asawa ko sa Leuven. Hinatid niya ako sa school namin. Isang beses lang yun, guys. Pero, I already know kung papaano ako pupunta with bicycle. Folding bicycle. Meron kasi akong systematic na folding bicycle before. And then, yun ang ginagawa ko. So, nagko-commute ako by train. Tapos, pag stop na siya ng stasyon, magbabicycle ako papunta sa paaralan ko sa Yung time na yun, guys, I'm very, I always try everything. Tapos may Filipina pa ako na kaibigan dito. Tapos sinabi ko talaga sa kanya, no, I just study, and then nagbibisikleta ako. Sabi niya sa akin, oh my God, Joan, ano ka pa lang dito, hindi ka pa katagalan, pero nagbisikleta ka na, kaya mo nang mag-isa. Pero ako, nung time na yun na pagpunta ko dito, and I think she is, nung the time, she was already 5 years, I think, or 4 years dito sa Belgium. Sabi niya, never pa siyang nagbisikleta ng mag-isa or sumakay ng transportation. Ako kasi, guys, talaga ako, I love exploring, I love seeing other places, kasi but nung time na yun talaga na nagkaroon ako, kasi siyempre pag magkaroon ka talaga ng panic disorder, kumbaga part of your daily life, mapaparalyze talaga yan. But ika nga, hindi ka naman forever na paralyzed pag itrinit yan ng maaga. So, yung akin talaga, itrinit siya ng maaga. So, it is really hard, and it's not really so easy, to treat that, especially na pumasok na talaga ako sa depression. So, yes, hindi mo naman, kumbaga, dapat mo ring alagaan yung sarili mo. Hindi mo dapat isipin about ano yung mangyayari. The most important is mayroon kang karanasan. If ever man na yung trabahong hinahanap mo like before is walang available, you can find a new job. Ako kasi, guys, hindi ako nagsasabi na baka hindi ko kaya, baka hindi ko kayanan. I always try my best. Kasi ganun talaga ako. I try, and then I says, oh, okay, hindi naman pala the beginning mahirap. Pero that's normal kasi syempre pag bago pa lang, 'di ba, you have to get used to it. But kung sa katagalan, nagiging okay ka naman. So, nagiging mas na talaga ako, na I riding different kind of buses, na sa mga lugar na pinuntahan ko, grabe. So,
I love exploring. So, kailangan mo rin talagang, kumbaga, ingatan ang sarili mo. Ingatan yung mental health mo, yung physical health mo. Kasi, hindi talaga imposible na magkakaroon ka ng hindi talaga imposible na hindi ka magkakaroon ng panic attack or anxiety kasi kumbaga lahat-lahat na lang inano mo na lahat. Kumbaga, inako mo na lahat. So, hindi dapat ganun, guys. Dapat hindi mo pangunahan. If ever man na bankrupt yung kumpanya na pinapasukan mo, hindi mo yan problema. Hindi mo yan problema. As long as mayroon kang mayroon kang skills, mayroon kang experience, maraming trabaho ka ang mahanap. And then guys, yung maikling emotional na emotion anxiety ay hindi, malaking problema. Huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot sa anxiety at huwag mong pilitin agad-agad na matanggal or mawala yung pagiging pagkabalisa mo or pagiging anxious mo. Kasi pag pinilit mo yun, pag minadali mo yun, imbis na magiging okay ka, magiging malala ka. Kasi, syempre, sino pa naman ang tawag nito, makakaya mo ba yung sarili mo? Kasi hindi ka mananalo sa sarili mo kasi it's your own self. You're fighting with your own self. Wala ditong sinasabing win and lose, Kasi tablado dito, hindi ka mananalo, hindi ka matatalo. Kasi ikaw mismo yung nag-aano sa sarili mo. So, kailangan mo talagang, you just let go, just breathe, just let go with it. At wag mong madaliin kasi, hindi naman karera yung buhay, di ba? Hindi naman karera yung buhay. Dapat mo talagang i-enjoy mo. And then, of course, it's uncomfortable feeling, I know. Kasi, syempre, pag ikaw pa naman nagpapalpitate ka, tapos, yung pumapasok sa isipan mo, of course, sasabihin mo na, oh my God, I'm having a heart attack, something like that. Oh, bata ko pa. Tapos, sabing mo, hindi ka makahinga, para kang nasusuffocating. Tapos, namamawis ka, nag-trembling ka. Tapos, hindi mo alam kung ano, yung iba, nagkakaroon sila ng vision problem. Yung iba naman, nagkakaroon sila ng, para silang sinikmuraan. I also have that. And then yung iba naman is hindi sila makakain, yung iba mataas yung acid. That's normal. That is part of anxiety, of stress, that you too much na inako mo lahat sa yung sarili. And then